Nagkaroon ng tensyon sa loob ng isang pampasaherong bus sa EDSA Carousel. Ang sangkot na person with disability nangagat pa umano ng konduktor. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Hannibal Talete. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Sitio Matatag, Balatan Extension, Western Bikutan, Taguig, bandang alas 3:30 kaninang madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Pagising ko, may apoy na. Yun. Lumabas na kami, wala kami nabitit kahit piso, kahit panty, kahit ano. Bata lang ang dala ko. Pasado alas 4 nang maapulang sunog. Isang bahay na mayroong tindahan ang natupok. Nasa 2 pamilya naman ang naapektuhan. May isa ring asong nadamay. Patuloy ang investigasyon sa mitsa ng sunog. Dapat kasi hindi pinapabiyahe mag-isa yan eh. Kita sa video na sinipa ng isang lalaki ang isa pang lalaki. Pumapagitna naman para umawat ang nakatilaw na konduktor ng Metrolink bus na si Ricky de Guzman. Pero dito na raw siya kinagat ng binabakurang lalaki na si alias Mark na napag-alamang PWD. Kwento ni Ricky, tahimik naman daw nung una si alias Mark. Yun ang bigla siyang tumayo. Ginano niya, parang galit na siya. Tinunggaban niya yung bata. Ilang taon na po yung bata? Mga 3 years o 4 years yun. Umiyak! Nakilala niya raw si alias Mark na nag-viral matapos pagsusuntukin at kuryentehin ng mga pasahero sa isa ring bus noong June 9. Kaya hindi niya raw ito pinatulan at humarang na lang. Inaksyonan naman ng busway enforcers ang nangyari sa bandang Guadalupe. Agad nagpa-blatter sa barangay si Ricky. Tinulungan din siya ng kanyang employer na magkapagpagamot. Ayon sa abogado ni alias Mark, merong intellectual disability ang kanyang kliyente. Madalas daw umuwi itong maraming pasa sa katawan pero hindi masabi ang pinagdaanan. Inaalam pa raw nila ang kabuuang nangyari sa bus. Habang aktibo ring tumutulong sa kanila ang DSWD at handa na silang magsampa ng kasong child abuse ngayong linggo kaugnay sa insidente noong June 9. The law protects them even if they are above 18 because they cannot protect themselves. Let us not victim blame. Remember, walang proof na siya ang nag-umpisa. Pero may proof na siya ang binugbog. Ang Baclaran Metrolink naman, nakikipag-ugnayan na sa DOTR at LTFRB para makapagbigay ng mas masinsinang training sa lahat ng busway of personnel. We are asking for their help kasi our hands are tied. No? Kasi syempre pag umaksyon yung mga conductor, pag may nasaktan ng conductor yung pasaherong ito, we are going to risk our franchise. So as much as possible, prevention is better than cure. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.